Hello guys! Kumusta yung lahat? So samahan niyo ako guys, gagawa tayo ng kamote bread. So noong isang araw, bumili ako ng 2 kamote kasi ilalagay ko sana sa aking binignit or yung bilo-bilo ba. So pagtingin ko sa aking pantry, wala na pala akong coconut milk. So tinamad naman ako lumabas para bumili ng coconut milk. So naisip ko, nagagawa na lang ako ng kamote bread. So pagkatapos natin mabalatan itong kamote, is lilinisin muna natin itong countertop dahil dito tayo gagawa ng ating dough. At dahil nga medyo may kalakihan yung kamote, kaya isa na lang muna yung ginamit ko. At inilagay ko pala ito sa microwave mga 5 minutes. Para hindi dry at masunog yung kamote natin, is nilagyan ko to ng mainit na tubig. Kunti lang naman yung nilagay ko para tamang-tama lang yung pagkaluto niya. Tapos nilagyan ko ng 1.5 tablespoon na unsalted butter. Tapos nilagyan natin ng 2 tablespoon na sugar. Tapos 2 tablespoon na powdered milk. Tapos nilagyan natin ng konting heavy cream para mabasa-basa naman ng konti yung ating filling. At i-mix lang natin ng mabuti. Tapos bago natin makalimutan, lagyan pala natin ng vanilla. Konting vanilla lang din dito kasi konti lang yung filling na ginawa natin. So mix-mix lang lahat hanggang sa mag-corporate na yung mga ingredients natin para sa ating filling. At itinabi ko muna dahil gagawa tayo ng dough ng ating tinapay. So dito gumamit ako ng 1 cup na fresh pero warm milk na siya guys. Nilagyan ko ng sugar. Tapos nilagay ko dito yung dry yeast natin. Paalsahin muna natin yung yeast for 10 minutes. Dito naman tayo sa dry ingredients. Dito gumamit ako ng 2 cup na flour. Nilagyan din natin ng kunting asin, isang itlog, tapos gatas. At sunod na ilagay natin is itong yeast na pinaalsa. So i-mix lang natin lahat ng ingredients dry at saka yung liquid, mix lang hanggang sa mag-corporate. Kapag ganito na yung itsura niya, papahinga muna natin, di muna natin siya imamasahe. Pagkatapos natin napahinga ng 20 minutes, ito na yung itsura niya. Saka pa natin lalagyan ng unsalted butter. At dito na natin siya imamasahe. Mas madali na siyang imasahe dito dahil may unsalted butter na siya. Yung mga ganito, kunting tinapay lang yung ginagawa natin. Mano-mano lang tayo, kunti lang naman kasi yung gagawin nating tinapay at hindi naman ito nakakasakit sa abaga pag ganito lang kakunti yung gagawin. So kapag ganito na yung texture, pwede na natin siya paalsahin. So dito sa bowl, maglagay lang tayo ng kunting mantika para hindi siya dumikit kapag umalsa na. So after 1 hour and 30 minutes, ganito na yung itsura niya. Maganda yung pagkaalsa, smooth na smooth. So ang gagawin natin dito is tatanggalin natin dahil hahatiin natin according sa gaano kalaki yung gagawin nating tinapay. So, i-roll muna natin para mas madali na siyang hatiin pag naka-roll. Napapansin niyo ba guys, kapag kumakain tayo ng kamote, yung stomach natin medyo gasi. Kung lahat kayo sa bahay niyo kumain ng kamote, nako yung buong bahay niyo mag-aamoy durian. Pagkatapos pala natin nahati yung ating dough, ganito na siya, ni-roll natin para mas madali na siyang lagyan ng palaman. So, maglalagay na tayo ng palaman ngayon. Ang lalagay dito is nasa inyo kung gaano karami ang gusto niyong ilagay. Yung sa akin, ganito lang kasi medyo maliit lang yung dough natin na ginawa. Para hindi magputukan kapag naluto na. Alam niyo ba kung saan ko natutunan itong tinapay na to? Is sa South Korea. Kasi mahilig ako sa mga ganitong tinapay. Yung gawa sa natural yung mga palaman. Hindi lang kasi akong kumakain sa mga ginagawa kong tinapay, pati mga anak ko mahilig din kasi sila kumain ng mga tinapay kaya gusto ko yung healthy yung kinakain nila. Sa South Korea, 3 yung variety ng kamote nila. So yung isa is purple, maraming purple na kamote sa South Korea. Yung isa naman na uri is dry siya, tinatawag nila na pamkugma kasi dry siya. Katulad din ng chestnut na dry. Diba yung mga chestnut dry din siya pero matamis. Hindi yun recommended ng mga matatanda kasi mahirap siya ilunok, baka mabilaukan yung mga matatanda. Tapos yung pangtatlo naman is yung orange ang color na parang pumpkin kaya tinatawag nila na hubakugma. Yun ang paborito ng mga matatanda kasi matubig yun, hindi mo na kailangan ng maraming laway. So ito na yung finished product natin. So bago natin ito isinalang sa oven, nilagyan muna natin to ng egg wash. Tingnan nyo naman mukhang siyang masarap, diba? Tara, kain po.